Hi Sir Jeric, magandang umaga sa iyo. Kamusta po? Alam ko po na marami na ang nagkwento ng tungkol sa mga aswang, mga nakakatakot nilang karanasan. Pero sana po ay maisama pa rin sa mga kwentong inyong nai-upload ang kwentong aking ibabahagi sa inyong channel. Sir Jeric, itago nyo na lang po ako sa pangalang Kaloy, 29 anyos. Sir Jeric, hindi na po ako babanggit o gagamit ng tunay na pangalan ng mga taong kasama sa kwentong isasalaysay ko para maingatan ang kanilang pagkatao, pati na ang kanilang pribadong buhay. Dahil sa may pagkamaselan ang pangyayaring inyong mapapakinggan. Sir Jeric, taga-probinsya po ako at ngayon ay isa na lamang po akong tricycle driver. Sir Jeric, naganap po ang kwentong ito noong ako'y nasa edad na 20 anyos. Dati po akong construction boy. Noon po ay kasama ako ng porma namin. Pag sila ay may kontrata, tulad ng bahay. Noon po Sir Jeric, may nakontrata ang engineer namin sa isang lugar na hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng lugar na yon. Bahay din po ang gagawin namin doon. Nung nandoon na kami, nagumpisa na agad kami sa pagle-layout ng bahay. 2 araw ang lumipas. May isang lalaki ang lumapit sa ginagawa namin at nakiusap kay Foreman kung pwede siyang pumasok bilang helper o tagahalo ng semento. Sabi ni Foreman, bumalik siya bukas para nandun si engineer. Yun kasi ang magdidesisyon. Kinabukasan nga po bumalik yung lalaki. Tama namang nandun na rin si engineer. Tinanggap naman po ni engineer. Ayon kay Foreman, tinanggap ni engineer para may kasama kaming taga roon para hindi daw kami taluhin ng mga taga roon. Tawagin po natin sa pangalang Eddie yung lalaki. Hindi niya po ito tunay na pangalan. Nalaman ko po na mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Dahil parehas kaming helper, kaya mas madalas na kami ang magkasama. Mabilis ding naging magtropa. Lumipas po ang 2 linggo at sa pangatlong linggo, hindi ako umuwi sa amin. Nagpaiwan ako sa site na okay lang naman sa akin. Sinabihan din ni Foreman si Eddie. Nasamahan ako kasi taga roon siya. At pumayag naman ito. Nang makasweldo na ang mga kasamahan namin, pati ako at si Eddie, nagsuwian na sila. Sabi ni Eddie, uuwi muna siya tapos babalikan niya ako para ako ay samahan. Nang bumalik si Eddie, aayahin ko sana itong mag-inom ng konti. Pero ang sabi niya ay bukas na lang daw kasi birthday niya. Siyempre binati ko siya. Sabi ni Eddie, punta kami sa kanila bukas ng hapon. May konti siyang handa. Kinabukasan niya ay maagang umalis si Eddie. Babalikan niya daw ako ng mga 2:00 ng hapon. Nang malapit na ang 2:00, nagbihis na ako para ready na. At nang bumalik si Eddie, umalis na kami. Nang nandoon na kami sa kanila, napansin ko na medyo liblib pala ang lugar nila. Malayo sa kalsada. Pagdating namin sa bahay nila, may ilan ng mga bisita ang kumakain. Siguro mga kamag-anak ni Eddie. Nang matapos kaming kumain, syempre may inuman. Oo, kanina naman ang tagay.
Nung nagiinuman na kami, bali mga pinsan at tiyuhin ni Eddie ang kainuman ko. Hanggang sa makaramdam ako ng pag-ihi. Kaya tumayo ako at nagpunta sa likod ng bahay nila Eddie. Sa likod bahay nila Eddie, may isang kubo na malapit. Yari sa kahoy ng nyog at kawayan ang kubo. Lumapit ako doon at sa likod ng kubong yun, ako umihi. Sa Jeric matapos akong umihi, pabalik na ako nang mapansin kong may tao pala sa loob ng kubo. Lalaki. Natakot po ako baka kasi magalit kasi doon ako umihi. Nakita ko siya sa bintana ng kubo na ginawa ng grills. Nayari naman sa kahoy ng nyog. Sa Jeric nakakatakot yung itsura ng lalaki. Para itong isang taong grasa. Malago ang buhok at ang bigote. Naka-t-shirt at nakamaong na short. Napansin ko na may taling kadena ang kaliwang paan nito. Nakakadena yung lalaki. Kaya pala sarado yung pinto ng kubo. Parang kinulong yung lalaki doon. Napansin ko na nakatingin na sa akin yung lalaki. Titig na titig sa akin. Kaya umalis na ako doon. Bumalik na ako sa inuman. Nang nandun na ako sa inuman, iniisip ko bakit kinulong yung lalaki. Hindi ko natiis na hindi magtanong. Tinanong ko si Eddie kung sino yung lalaki na nakakadena doon sa kubo na malapit sa likod bahay nila. Sa Jeric bigla akong nailang kasi bigla silang tumahimik at nakatingin sila sa akin. Tapos yung tiyuhin ni Eddie ang nagsalita. Sabi ng tiyuhin ni Eddie, kapatid ni Eddie yun. Yun ang kanyang kuya. Tapos nagtanong uli ako kung bakit kinadena yung kuya ni Eddie. Si Eddie na nagsalita. Dati daw nagtatrabaho ang kuya niya sa malayo. Construction din. Tapos isang araw, umuwi ito sa kanila. Napunan nila na may kakaiba sa kuya niya. Putla at kakaiba ang ikinikilos. Lalo na paggagabi na. Lagi daw itong balisa at naglalaway. Akala nga daw nila ay natuto itong gumamit ng bawal na gamot. Pero hindi naman. Hanggang sa isang gabi, nagising daw ang tatay niya. Kasi narinig nitong nagkakagulo ang mga manok nilang nakakulong sa likod ng bahay nila. Bumangon daw ang tatay niya para tingnan kung bakit nag-iingay ang mga manok. Nang naroon na yung tatay niya, nagulat daw ang tatay nila kasi nailawan nito, kapatid ni Eddie, nakagat-kagat yung isang manok. Puro dugo ang bibig at damit nito. Kinuha daw ng tatay niya yung manok pero ayaw daw bitawan ng kuya niya. Pinagtulungan na lamang daw ipasok sa loob ng bahay ang kuya niya. Tinanong naman daw ng tatay nila kung bakit niya kinakain yung buhay na manok. Ang sagot daw ng kuya ay hindi niya alam. Sa Jeric base pa sa sinabi ni Eddie, naulit pa daw ng ilang beses yung pagkain ng buhay na manok ng kuya niya. Hanggang sa lumala na ang kuya niya. Nagwawala daw ito sa gabi. At minsan, nagiging bayolente. Kahit na rin sa kanila. Kaya daw napilitan na silang ikadena ito. Dahil baka makapanakit ng ibang tao. Hindi daw nila alam kung bakit nagkaganon ang kuya niya. May ilang nagsabi daw sa kanila na bakit hindi ipagamot sa albularyo ang kanyang kuya. Baka daw nayanggaw ito. Baka napakain daw ito at doon ito
nayanggaw. Pinakiusapan ako ni Eddie na huwag nang sasabihin sa mga kasamahan namin sa trabaho ang tungkol sa kuya niya. Sa Jeric matapos ang kontrata namin sa bahay doon. Yun na rin ang huling nagkasama kami ni Eddie sa trabaho. Wala na rin akong naging balita sa kanya at sa kuya niya. Sana magaling na ang kuya niya. Sa Jeric hindi ko alam kung dahil sa nayanggaw ang kuya ni Eddie kaya ito nagkaganon, o baka naman may iba pang dahilan. Siguro mas mabuti kung naipasuri nila ito sa isang doktor. Sir Jeric, sana mapili mo pa rin ang kwentong ito kahit hindi gaanong nakakatakot. Ito po si Kaloy. Salamat po.